China dahil bumiyahe pa Amerika si DFA Secretary Albert Del Rosario kahapon. Sa gitna ng standoff, hindi raw gagamit ng puwersang militar ang China kontra sa Pilipinas. Ayon sa editorial ng Chinese newspaper na Global Times na itinuturing na mouthpiece ng Communist Party, gusto pa ring malutas ng China ang gusot sa isla sa diplomatikong paraan. Pero sinabi rin itong hindi nila ikokompromiso ang kanilang prinsipyo at gagawin daw nila ang nararapat para protektahan ang kanilang interes. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. Sa gitna ng tensyon sa Panatag Shoal, formal nang sisimula ng balikatan exercises sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at Amerika ngayong araw. Mahigit 4,000 sundalong Amerikano at mahigit 2,000 sundalong Pilipino ang kasali sa balikatan. Magsasanay ang mga sundalo sa pagtugon sa mga kalamidad at pagpapatibay ng depensa. Kabilang po dito ang amphibious exercises at live fire exercises. Magtatayo rin sila ng mga paaralan at magbibigay ng tulong pangkalusugan sa mga kapuspalad. Pero, paglilinaw ng Department of National Defense, walang kinalaman ng balikatan exercises sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. It is a regular exercise. Well, this is very separate from yung our issue with the Panatag Shoal. Sa Panatag naman, that is being handled through diplomatic channels. Ang issue ukol sa tensyon sa Panatag Shoal at balikatan exercises, bubusisiin sa talakayan with Igan mamaya. Maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Ngayong araw nakatagta sa panang reklamo ang 6 na mangingisda na nahuli umanong gumagamit ng kompresor at cyanide sa Polillo Island sa Quezon. Iba't ibang uri ng isda na kumpiska sa kanila. Narito ang report. Ang mahigit 500 kilo ng iba't ibang uri ng isdang ito ang nakumpiska sa 6 na mga isdang hinuli sa laot ng Barangay Pamatdan sa Polillo, Quezon. Naaktuhan daw silang gumagamit ng kompresor at cyanide na labag sa Republic Act 8550 o the Philippine Fisheries Code of 1998. Hindi ligtas ang pangingisdang ginagamitan ng cyanide at kompresor. Nakasasama rin ito sa coral reefs na maaaring ikamatay ng maliliit na isda. Nasa kustodiya na ng Polillo Police ang 6 na naaresto ng mga taga Real, Quezon. Tumanggi sila magbigay ng pahayag. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Polillo, maigting ang kanilang kampanya laban sa iligal na pangingisda. Kailangan daw kasing protektahan ng dagat na pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga residente roon. Magsasagawa naman ng sariling imbestigasyon ng Department of Agriculture para malaman ang pinsalang na idulot sa dagat ng mga naaresto. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Paalala po mga kapuso, ngayong araw ang deadline ng pagpa-file ng Income Tax Return o ITR. Mula sa Quezon City, may live report si Susan Enriquez. Susan. Good morning, Rhea. At ngayon nga yung huling araw ng pag-file ng income tax return. Kaya naman po, maaga hong nagdadatingan dito ang mga empleyado ng BIR. At syempre, para maging maaga sila, kailangan maaga din ang kanilang commissioner. Nasa tabi na natin ngayon si Commissioner Kim Henares para alamin natin sa kanya. Ma'am, good morning po muna. Good morning ho sa inyo at sa mga nanonood ho sa inyo at nakikinig. Oh, yes. Commissioner, pag ganitong last day of filing, usually ano po nagiging problema ng ating mga kababayan at ng BIR din, syempre? Siyempre, it's the deluge of people, no? Siyempre, yung oras, hindi mo naman 24 hours lang yan eh. So, kailangan mo ipagkasyahin yung pag-entertain sa lahat na tao, no? Tsaka, siyempre, may mga problema pa rin yan. I-deal mo rin ho siya, no? So, yun ho yung mga problema ng last day filing. So doon sa mga ngayon pa lang talaga makikipagsabayan, kanina nga sinasabi ko sa inyo, madilim pa, may mga nakapila na dito dahil sabi nga nila, alam nila last day na ngayon, so maagang-maaga silang pumunta. Ano yung may bibigay ninyong gusto nyo sabihin doon sa mga makikipaghabulan ngayong araw nito na last day? There's no extension ho, no? But we will entertain kung sino man ho yung nakapila na ho, no? Secondly, siguro pagdating nyo dito, kailangan mahaba ho ang dala nyong pasensya.
Kasi marami na hong tao. Tsaka magdala ko kayo ng paypay, no? Or towel kasi mainit, talagang papawisan kayo at maybe candy because baka abutan kayo ng tanghali. Oh, yun, no? So those are the things that we all have to be prepared with. So yung lahat po ba ng ngayon, Commissioner, lahat po ng BIR offices, kasi yung sinasabi na iba, hanggang 12 ng midnight po, hindi ibig sabihin no, na hanggang 12 kayong maghihintay kung wala naman tao na. So hanggang kung may tao na lang doon, yun yung i-entertain. But kung wala na, sarado na. Like for example, kung alas 5 wala na hong tao, magsasara na ho kami. Pero kung may tao, alas 5, we entertain it at till 8, no? Tapos wala ng tao, then we will close. No? So, yun ho. Yung mga nasa mall po natin, up to what time po sila? 8 to 5, the mall is only for no payment return. Kung wala ho kayong babayarang return, yun lang ho ang pwedeng tanggapin sa mall. Apo. So yung may mga babayaran na pupunta sa bangko, hanggang anong oras po sila? Depende ho yan sa cut-off ng bangko, no? But kung naabutan sila ng cut-off, pwede silang pumunta sa BIR offices at kami naman ho tatanggap ho noon mga may bayad na return. Okay, Commissioner, yung napansin ho natin yung yung form 1701 na normally ginagamit po ng mga single taxpayer. Pero may mga nadagdag na information. Ito ba kailangan mo ba talagang i-fill up itong mga additional parang supplemental information ng taxpayer? Yung portion ho ng supplemental information sa 1700 at 1701 optional ho as of this year. As of this year. Hindi pa ho namin pinagdidesisyonan kung magiging mandatory next year or not. Okay. At kung napansin din po natin, yun yung mahaba yun sa personal information, yung address, ganyan. Kailangan talaga ilagay po yung complete address ng tao, kasi parang yung yatang iba, hindi ho, lalagay po, taga Quezon City lang. Kaya pag kami mga kailangan ipadala yung dokumento ang BIR doon sa taxpayer, bumabalik doon sa BIR. Ever since naman, talagang mandatory na kompletohin yung address. No? Kaya lang, syempre, pag deadline na, hindi na yun nakukompleto at hindi naman ho namin hindi tinatanggap. No? Ngayon, kailangan yung, as is, no? Kailangan nyo pa rin i-fill up, pero mas maliwanag na yun ngayon kasi naka-box na ho siya. Kung hindi po sila makahabol sa deadline ngayon dahil definitely walang extension, Commissioner, ano ho ang magiging meron bang penalty doon sa mga hindi makakapag-file today? Pag late ho sila, may surcharge ho na 25% at saka may 20% interest per annum. Kung late sila, no? Pero kung inimbestigahan namin sila at hindi sila naka-file, ang surcharge ho nito 50%, tapos may 20% per annum at baka meron pa ho silang kasong tax evasion. Nako. Yung pa naman ang BIR talagang sila ho masusing sumusubaybay doon sa mga hindi nagbabayad ng mga buwis. Anyway, Commissioner, sa inyo po yung pagkakataon at manawagan na po tayo sa ating mga kababayan. I'm sure ngayong araw nito, the usual problem, mas dumadagsa ang tao kapag huling araw. Panawagan po natin doon sa talagang medyo ngayon pa makikipagsiksikan. Last day na ho ngayon, walang extension. We will entertain mga tao na pumunta dito by 5, no? Kaya lang, lahat ho tayo, syempre, medyo magdadala tayo ng mahabang pasensya kasi talagang tingin ko maraming taong darating, no? And it's summer, mainit, so lalong maraming taong naiinip, mainit ang ulo. So, let us just accept na talagang last day, wala ho tayong magagawa. Habaan na lang ho natin ang pasensya nating lahat. Sabi niya pagka kasi last day gusto makapiesta. Para kaming fiesta ng BIR every April 15 or 16. Every last day po. Okay, maraming salamat po, Commissioner Kim Meneses. Maaga po siya dito. Siyempre, dito na rin po yung ibang mga tauhan ng BIR para po mag-assist. Mas siyempre, ito po yung last day po nila. Alas 8 sila magbubukas. At yun nga, sabi, hindi naman po kailangan hanggang alas 12. Kung wala nung tao dito na alas 8 ng gabi, definitely magsasara na po at kailangan na rin magpahinga ng mga tauhan ng BIR. Mula po rito sa Quezon City, balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez. Sa mga nagbabalak mag-swimming ngayong tag-init, pakibantayan po ang inyong mga anak para maiwasan na sila'y malunod. Sa magkahiwalay na insidente sa Santiago, Isabela at sa Abukay, Bataan, isang dalagita at isang batang lalaki po ang nalunod. Narito ang report.
Sa kiddie pool na ito sa Abukay, Bataan, nalunod ang 8 taong gulang na si Chester Gacutno. Kwento ng ama niya, iniwan daw nila saglit si Chester para may bilhin. Pagbalik nila, Yung sinilip ko, pag-iing ko, anak ko, pinapag nila. Kaya ako na rin nag-pump. Tapos sabi ko, yung mas malapit na ospital na lang. Kaya tinakbo ko siya. pagdating sa ospital, wala nang buhay si Chester. Handa naman daw tumulong ang lokal na pamahalaan na may-ari ng pool. Hindi naman po pababayaan ng pamahalang bayan ng Abukay ang anumang gastusin o anumang tulong pinansyal na may pagkakaloob namin sa pamilya. Hindi rin pinalad ang 12 taong gulang na si Rhea Angeli Musuela ng Santiago, Isabela. Bangkay na siya nang matagpuan matapos maligo sa ilog na ito. Kwento ng kanyang pinsan, nagpumilit daw pumunta sa gitna si Rhea kahit pinagbawalan na ng magulang. Mababaw lang din yung ilog. Kaya silang dalawang napilitan pumunta doon sa malalalim. Para maiwasan ang pagkalunod, huwag pumunta sa malalim na bahagi ng pool, beach o ilog, lalo na kung hindi marunong lumangoy. Bantayan at huwag iiwanang naglalaro mag-isa ang mga bata kapag nasa tubig. Iwasang mag-swimming mag-isa. Huwag mag-swimming kapag gabi. Kung maaari, magpaturo muna lumangoy. At huwag mag-swimming sa lugar na may undercurrent o malakas na agos sa ilalim ng tubig. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Samantala, isang Pinay domestic helper at alaga niyang 6 na taong gulang na babae ang patay matapos masagasaan ng truck sa Hong Kong. Base sa investigasyon, tumatawid sa kalsada ang magyaya nang mahagip sila ng truck. Dead on the spot ang mga biktima. Tubong Pangasinan ang 36 na taong gulang na OFW. Nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Hong Kong sa mga kaanak ng biktima. Nakakulong na ang driver ng truck habang patuloy pang iniimbestigahan ng Hong Kong Police ang aksidente. Ikasandang anibersaryo ng paglubog ng Titanic, ginunita sa eksaktong pinaglubugan nito sa Atlantic Ocean. At balitang hiwalay na sina Heart Evangelista at Daniel Matsunaga, maugong. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.